Inanunsyo ng Estados Unidos ng Amerika ang bagong yugto ng digmaan laban sa Iran at tinawag nila itong yugto ng digmaang pang-ekonomiya. Partikular, na yon ay nagbabanta silang magpatao ng pinakamabigat na mga parusa laban sa Iran. Puwersahin ang lahat ng mga puwersang proxy ng Iran. At ang mahalaga, magpatao ng mga parusa sa lahat ng kaalyado at kasusyo ng Iran na sa kahit anong paraan ay susubukang makipagtulungan sa rehimen sa Tehran. At ngayon, sinabi ni Vice Presidente J.D. Vance ngayong araw na di umano'y nasa yugto ng Estados Unidos kung saan, ayon sa kanya, hindi lang natin kayang kumpiyansang sabihin na nawasak na ang kanilang mga nuclear na pasilidad, kundi makakatiyak din tayo na hindi na nila kailanman susubukang ibalik ang mga ito. Ngayon, inihayag ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na muli nilang isinama ang Hezbollah sa listahan ng mga pinyatawan ng parusa dahil sa mga aktibidad nito para sa unit ng XIR, ang Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran. Kasabay nito, lumitaw ang balita na inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng mga eroplano ng tanker sa Qatar sa isang malaking halaga. Kabilang din ito dito ang pagpapatibay sa kalaban sa reyon. At dagdag pa na siyang pinakamahalaga bago ang pagbisita ng leader ng China na si Xi Jinping sa Estados Unidos ng Amerika, ayan, plus minus. Pagkalipas ng isang buwan, nanawagan ng Estados Unidos sa China na sumali sa programang ihiwalay ang ekonomiya ng Iran at pabagsakin ang pamahalaan nito. Iran. Ibig sabihin, nagpasya talaga sila sa totoo lang na makamit ang pagsuko at pagbagsak ng rehimen ng Iran. Interesante, hindi na nagustuhan ng mga Ruso ang mga balitang ito. Umiiyak na sila na ito raw ay paglabag. Hindi dapat gawin ito at kung ano-ano pa. Sinasabi nila na gusto raw ng Washington na makamit ang mga parang ilegal na layunin at sa totoo lang, maling landas ang pinili nila. Kasabay nito, sinusubukan ipaliwanag ng kalihim ng pananalapi ng US na si Scott Bessent sa merkado ng langis na sa totoo lang, napaka-epektibo ng kanilang estratehiya at hindi raw dapat matakot na makakaroon ng anumang eskalasyon. Sa madaling salita, tara't sabay nating balikan ang pinakabagong mga update tungkol sa ekonomikong digmaan ni Donald Trump laban sa Iran, kung ano ang kasama rito at ano ang sinusubukan nilang gawin na yon. Sa rehiman sa Tehran, mula sa mainit na yugto ng digmaan. Ibig sabihin, kapag may mga lumilipad na mga raketa at bala patungo sa ekonomikong pagsakal at ekonomikong pagbubukod. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kaya kamakailan lang ay inihayag ni Donald Trump ang pagsisimula ng ekonomikong digmaan at pagkakabukod ng Iran sa isang walang kapantay na antas. Nagbabala si Trump na ang mga bansa na mga institusyong pinansyal, kumpanya o mga estrukturang pampamalaan ay nagbibigay ng suporta sa Iran ay haharap sa matitinding ekonomikong kahihinatnan. Susunod, ilalahad ko ng buo at eksakto ang sinabi ni Donald Trump. Walang sinuman ang nagbigay sa Islamikong Republika ng Iran ng mas maraming pagkakataon para makipagkasundo kaysa sa akin. Sa kanilang kasawian, imposible ito para sa kanila. Ngayon, inaanunsyo ko ang pinakamabagsik na operasyong pang-ekonomiya na kailanman isinagawa laban sa kahit anong bansa. Ito ay magiging isang digmaang pang-ekonomiya at pagkakabukod na walang kapantay ang laki. Wasak na ang kanilang hukbong dagat, durog ang kanilang hukbong panghimpapawid, ang kanilang mga pabrika ng armas ay ngayon ay guho na, wala nang halaga ang kanilang pera at ang kanilang bansa ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngayon, inihahayag ko rin na ang sinumang bansa na papayagan ang kanilang mga institusyong pinansyal, mga negosyo, mga paliparan o mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng anumang uri ng tulong sa Iran ay haharap din sa napakalaking mga ekonomikong kahihinatnan. Smuggling ng langis, swap lines, paglilipat ng cash, palitan, mga pwesto ng palitan ng pera, pagrerehistro ng mga barko, mga dami na kumpanya. Lahat ng ito ay dapat tumigil ngayon. Alam niyo kung sino kayo. Ito ay magiging ekonomikong D-Day. At kailangan natin na lahat ng ating mga kaalyado ay tumayo ng magkakatabi kasama ang Estados Unidos ng Amerika upang ihiwalay at talunin ang banta ng Iran. Ang mga baliw na ito ay nasa huling hininga na at ang mga makasaysayang hakbang na ito ay magpaparalisa sa kanila at sa kanilang kakayahang maghasik ng terorismo sa buong mundo. Hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. At bilang tugon sa pahayag na ito ni Donald Trump, agad nang nag-react ang mga Iranian, partikular na ang pinuno ng Komite para sa Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran na si Ebrahim Assisi. Nanawagan si Ebrahim Assisi sa Estados Unidos na agad na itigil ang pagsuporta, presensya sa gitnang silangan at tanggapin ang bagong regional na kaayusan ng Iran. Narito ang kanyang sinabi, binabantayan namin ang bawat galaw ninyo. Anumang susunod na pagkakamali o maling kalkulasyon ay magdudulot ng mga kahihinatnan na mas seryoso kaysa sa mga nauna.
Agad ninyong itigil ang inyong presensya sa rehiyon bago pa mahuli ang lahat at tanggapin ang bagong regional na kaayusan na itinakda ng Iran. Malinaw naman na dito, syempre, patuloy na magmamagaling ang mga Iranian at kung mauuna na ako, masasabi ko agad na siguradong hindi papayagan ng mga Iranian si Donald Trump na basta na lang i-freeze ang digmaan at lumipat sa ekonomikong blockade. Hindi, syempre, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para ipagpatuloy ang mga pag-atake gamit ang mga missile at drone habang si Trump ay lumilipat sa ekonomikong pagsakal. Ibig sabihin, hindi ito nangangahulugan na kapag lumipat na ang mga Amerikano sa ekonomikong pagsakal, papayag na rin ang mga Iranian na itigil ang mga aktwal na labanan. Ayan, ibig sabihin, malinaw na magpapatuloy pa ito at ipinahiwatig na ito ng Iran. Bukod pa rito, naglabas ng pahayag ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran kung saan tinawag nila ang inihayag ni Trump na matinding ekonomikong operasyon para ihiwalay ang Iran bilang isang gawa ng terorismo at krimen laban sa sangkatauhan. Narito ang sipi mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran. Ang mga ekonomikong parusa ng Estados Unidos laban sa Iran na nakatuon laban sa mga pangunahing karapatan ng bawat mamamayang Iranian ay isang anyo ng ekonomikong terorismo at isang krimen laban sa sangkatauhan. At ang mga taong naguutos ng pagpapatupad ng mga parusang ito at nagsasagawa nito para sa paggawa ng ganitong karumal-dumal na mga krimen ay dapat humarap sa hukuman at maparusahan. Ang mga parusa at ekonomikong presyon ay kabilang panig ng iisang barya kasama ng agresyong militar. Ang masakit na pagdepende ng Estados Unidos sa dalawang kasangkapang ito ay hindi lamang nagdudulot ng tunay na banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad, kundi nagdala rin sa sibilisasyon ng tao sa walang kapantay na moral na pagbulusok. Ang hayagang pag-anunsyo ng Estados Unidos ng mga bagong parusa ay pagpapatuloy lamang ng isang pulisyang nasubukan na at nabigo na. Gagamitin ng Islamikong Republika ng Iran ang lahat ng magagamit na paraan at kakayahan para labanan ang mga mapanirang aksyon ng Amerikano-Sionistang kalaban at para protektahan ang pambansang interes. Iran. Sa ngayon, ito ay medyo mabagsik na pananalita pero gaya na nakikita ninyo, wala pa silang binabanggit na mga detalye kahit na may mga lumalabas ng impormasyon. Tiyak na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga pag-atake sa mga base ng Amerika sa reyon at ngayon ay nagbabanta na rin sila ng mga pag-atake sa mga base ng Amerika sa silangang Europa. At pagkatapos nito, si Scott Bessent, ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, ay nagsimulang magsalita ng mga detalye kung ano ang ibig sabihin at kung ano talaga ang mangyayari. V. Ano ba itong uri ng ekonomikong presyon na ito at ano itong walang kapantay gaya ng sinabi ni Besson sa kasaysayan ng isolasyong pang-ekonomiya? Sinabi ni Besson na ang bagong pulisya ng Estados Unidos patungkol sa Iran na naglalayong magpatupad ng pinakamataas na ekonomikong presyon ay nagpapababa ng posibilidad ng malawakang digmaan. Ito ay mismong paglipat mula sa mainit na yugto patungo sa ekonomikong yugto. Sinabi ng pinuno ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na ang pandaigdigang mga pamilihan ng langis na nagpapakita ng pagtaas sa loob ng ilang linggo ay maling binibigyang kahulugan ang bagong pulisya ng Washington patungkol sa Tehran. Idadagdag ko lang na si Scott Bessent wala talagang nakakaintindi sa inyong pulisiya kung magiging tapat lang tayo na si Trump ay sumigaw ng epikong galit pero ngayon ay natapos ng epikong galit na yon, hindi pa rin naabot ang kanilang layunin. Wala ni isang layunin ang natupad. Sa simula ng digmaan noong Pebrero 28, 26, wala talagang naabot. Lumipas ang kalahating taon at sinabi ni Trump na yon ay lilipat na tayo mula sa militar na bahagi patungo sa ekonomiya. At sinabi ni Besson, sa tingin ko mali ang pagkakaintindi ng mga merkado ng langis kung ano talaga ang ibig sabihin ng ekonomikong pressure na ito. Mayroon tayong asimetrikong impormasyon at hindi ako sigurado kung bakit tumaas ang presyo ng langis dahil dito. Kung inilalagay natin ang pinakamataas na ekonomikong pressure, ibig sabihin nito ay malamang na walang malawakang pagbabalik ng mga labanan. Napakakaiba marinig ito mula sa kalihim ng pananalapi ng isang bansa tulad ng Estados Unidos ng Amerika kapag sinabi niya, hindi ko lubos na maintindihan kung bakit tumataas ang presyo ng langis. Ano ang mangyayari, sabi niya, bakit tumataas ang presyo ng langis? Ulitin ko, kita nyo, si Scott Bessent ay talagang kumbinsido na kapag ang Estados Unidos ay lumipat sa ekonomikong bahagi ng digmaan, lahat ng iba pa ay susunod din. Iyan ang kakaibang lohika. Ibig sabihin, wala namang nagbabawal sa Iran o mas tama, walang makakapigil sa Iran na ipagpatuloy ang mga pag-atake. Magpapatuloy ba ang Iran sa pag-atake ng mga barko sa Strait of Hormuz? Oo. Susubukan ba nitong atakihin ang mga base ng Amerika sa reyon? Oo.
At doon, lalo niyang palalalain ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na kapag sinabi ng Estados Unidos na lilipat na sila sa ekonomiyang aspeto, ang Iran ay magpapasya na, ay sige, hindi na rin kami magpapakawala ng mga missile. Sige, kami rin, wala na. Hindi na kami magpapakawala ng mga missile, drone o anumang lilipad. Kasi nga, lumipat na sa ibang yugto ang mga Amerikano. At si Beson, hindi magkakaroon ng malaking digmaan. Uulitin ko, hindi ibig sabihin nito na titigil ang mga Iranian. Gayunpaman, interesante na ang mga Ruso ay tumugon na rin sa bagong metodolohiya o bagong estratehiya ng Estados Unidos. At ngayon, binatikos ng embahador ng Russia sa Iran na si Mikhail Ulyanov ang pahayag ni Donald Trump kung saan nagbanta siya sa Tehran ng digmaang pang-ekonomiya at pagbubukod sa walang kapantay na lawak. Ibig sabihin, sinabi ng diplomatang Ruso na kung gusto ng Washington na makamit ang ilan sa kanilang mga layunin, maling paraan ang pinili nila sa pagbabanta sa Iran. Sabi niya, makinig kayo, kailangan ng tapat na diplomasya. Susunod, pasensya na, pero babanggitin ko na ang mismong sinabi ng Russian na si Mishka Ulyanov. Ang Iran ay ilang dekada nang nasa ilalim ng mga parusa ng US. Ipinakita ng Tehran ang kakayahan nitong tiisin ang matinding presyon noong unang termino ni Pangulong Trump. Kung gusto ng Washington na makamit ang ilan sa kanilang mga layunin, maling landas ang pinili nila. Positibong resulta ay posible lamang sa pamamagitan ng tapat na diplomasya. Mas maaga nilang maintindihan ito, mas mabuti para sa US. At ngayon, gaya ng napag-usapan na natin sa isa sa mga naunang episode, bilang bahagi ng ekonomikong presyur na ito, maaaring magpatupad ang Washington ng mga parusa laban sa mga refinerya ng langis ng Sea na bumibili ng langis mula sa Iran. At laban din sa mga bangkong Tsino na nagpoproseso ng mga bayad para sa mismong langis ng Iran. Malaking dagok ito at siguradong masasaktan ang Tehran. At ngayon si Scott Bessent, ang mismong kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, ay nagsabi na hindi isinasantabi ng Washington ang posibilidad. Ang Beijing, ibig sabihin ang China, ay kabilang sa mga bansa na hinihikayat na suportahan ang bagong kampanya ni Donald Trump para ihiwalay ang ekonomiya ng Iran. At ayon sa kanya, pabagsakin ang pamahalaan sa Tehran. Binigyang diin ni Bessent na inaasahan ng Washington na pati mga kaalyado at mga kalaban ay sasali sa pinaigting na kampanya laban sa Iran. Sa tanong kung pinipilit ba ng Washington ang China, sinabi ni Bessent na, sa kanyang mga salita, mas mainam na ang maraming usapan ay gawin ng pribado. Ngunit hinikayat niya ang Beijing na sumali sa programa. Sa madaling salita, hindi pa tsak sa ngayon at malamang hanggang sa pagbisita ni Xi Jinping sa Washington, walang anumang mga parusa na ipapataw. At sa ganitong kalagayan, nagsimula na ring magpatupad ng ilang partikular na parusa ang Estados Unidos. Bilang bahagi ng tila ekonomikong presyur na ito, muling isinama ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang Hezbollah sa listahan ng mga pinapatawan ng parusa dahil sa mga aktibidad nito para sa unit ng IRGC ng Iran, ang Quds Force. Kasama rin sa listahan ng mga pinapatawan ng parusa ang 10 individual na bahagi ng isang network na responsable sa paglilipat ng pondo sa Hezbollah. At ayon sa pahayag ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, ginagamit ng network ang mga courier na bumibiyahe gamit ang komersyal na transportasyon. Gamit ang mga flight sa pagitan ng Lebanon, Turkey, Emirates at Iran para maglipat ng daan-daang milyong dolyar sa pagitan ng iba't ibang jurisdiksyon. Ito, ayon sa kagawaran ng pananalapi, ay nagbibigay daan sa Hezbollah na makakuha ng dayuhang pera sa labas ng opisyal na sistemang pinansyal at makaiwas sa mga parusa. At narito pa ang sinasabi sa ulat ng kagawaran ng pananalapi. Muling isinama ang Hezbollah sa listahan alinsunod sa kautusan bilang 132, 132.24 na may mga pagbabago dahil ito ay kabilang, kontrolado o pinamumunuan ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps o kumilos o pinaniniwalaang kumilos para sa interes o sa ngalan ng IRGC Quds Force. At sa huli, idinadagdag ko na ang pahayag ni J.D. Vance na siya raw ang dapat magpaliwanag sa atin kung ano nga ba talaga ang bagong yugto ng digmaang pang-ekonomiya na ito. At ngayon, sinabi ni J.D. Vance na oo, nagsimula na ang bagong yugto ng digmaan laban sa Iran na binubuo ng ekonomikong presyon sa Tehran, CP. Sinira natin ang kanilang konbensyonal na sandatahan lakas, nagbigay tayo ng matinding presyon sa kanilang industrial na base kung saan dati silang gumagawa ng mga armas. At ngayon, sa isang banda, pumapasok tayo sa bagong yugto kung saan ang pinaka-epektibong kasangkapan na mayroon tayo ay ang ekonomikong presyon na maari nating ipataw sa kanila. At ito ay isang maselang balanse dahil kapag naglalagay tayo ng ekonomikong presyon sa kanila, haharapin natin ang mga pagtatangka nila na maglagay din ng ekonomikong presyon sa atin. Pero sa nakaraang ilang linggo, naging malinaw na mas malaki ang presyong nararanasan nila kaysa sa atin.
At ipagpapatuloy natin ito sa parehong paraan habil naniniwala tayo na ito ang pinakamainam na paraan para sa huli ay makamit ang ating layunin dito. Lubos kong hinihikayat ang mga taga-suporta ni Donald Trump na tandaan ang pahayag na ito ni J.D. Vance. Malinaw na sinasabi ng pakalawang Pangulo ng Estados Unidos na ito ang pinakamabisang paraan sa lahat ng posibleng opsyon para pilitin ang Iran na makipagkapayapaan. At dito lumilitaw ang tanong, kung ito ang pinakamabisang paraan, ang mismong ekonomikong presyon, bakit pa kinailangan ang 6 na buwang digmaan? Para saan? Paalala ko lang, bago ang digmaan na nagsimula noong Pebrero 28, maximum na rin ang ekonomikong presyong ipinataw ng Estados Unidos ayon kay Donald Trump. At kung ang maximum na ekonomikong presyon ang pinakamabisang paraan para makamit ang layunin, tanong ko lang, para saan pa ang 6 na buwang digmaan? Pwede ba nating ituring ang pahayag ni J.D. Vance bilang, sa totoo lang, pag-amin na, pumalpak ang buong team ni Donald Trump? At sa huli, idagdag ko pa ang isa pang sinabi ni J.D. Vance. Sabi niya ang sumusunod at ito ay CP. Nasa yugto tayo ng digmaan laban sa Iran kung saan hindi lang natin kayang kumpiyansang sabihin na nawasak na ang kanilang mga nuclear facility, kundi sigurado rin tayong hindi na nila susubukang ibalik ang mga ito. Sa madaling salita, lumangoy ng lumangoy, pero nalunod din bago makarating sa pampang, ika nga. Dito ko natatapusin. Yan na lahat ng mga update tungkol sa bagong yugto ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Isulat ninyo sa mga komento ang inyong opinyon tungkol sa mga pahayag na ito. Ang opinyon ko dito ay ganito. Ang Estados Unidos ay nagsimula na ng ekonomikong digmaan bago pa man ang mainit na yugto ng digmaan na tumagal ng kalahating taon. Ipinataw nila ang pinakamataas na posibleng ekonomikong presyon. Nang hindi nagbunga ang ekonomikong presyong iyon, lumipat si Donald Trump sa kampanyang militar sa malawakang kampanya ng pag-atake laban sa Iran. Nang hindi rin gumana ang estratehiyang ito ng presyong militar, bumalik si Trump sa ekonomikong presyon at ngayon, si J.D. Vance ay garapalang nagsasabing ito ang pinakamahusay na kasangkapan sa ating mga kamay para makamit ang ating layunin. Ayan, sa wakas ay napunta na tayo rito. Ngayon sigurado na tayong mapipiga natin ang Iran sa ekonomiya. May kutob ako, hindi nila mapipiga. Pero mag-iwan muna ako ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong mga komento. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya. At huwag kalimutang mag-like. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.